Hello mga koto, good evening. So this is Engineer RK from Home Automated PH. And yan, tonight's another FB live session. So special session po ito since yung FB live natin kahapon nung pinadmod po natin is merong portion na nagkaroon ng technical glitch for some reason. And dun sa second portion ng ating FB live is hindi masyadong smooth yung yung streaming footage. So decided to do a special session, which is this session, to cover yung part na hindi maganda yung yung signal. So mayroong portion po doon na para ako nagra-rap and merong part na walang audio, no. So yun yung i-cover po natin dito sa special session na to para mas complete po yung information na may provide po natin sa ating mga followers and sa mga viewers. So, ayun. And hopefully, wala tayong maging technical glitch tonight. No? And yun. Praying na maging okay yung ating streaming for tonight. Right, so, and share ko yung aking screen and so na-tackle natin starting from our previous FB live session is about dito sa mga swing gates, and na-cover natin yung double swing type, which is nung na-review ko naman is okay yung part na yon. Sa bifold type, yung initial part okay, pero meron dun sa ending part medyo hindi na okay yung sa signal na. So huli ngayon is ma-cover natin mabuti. So bifold type, yan. Ito po yung isang type ng gate, and similar dun sa swing type din, ito is yung mas enhanced version, no? Mas evolved version niya. So, ang isa pang slang term for bifold type is butterfly type. Since gaya po ng isang butterfly meron siyang 4 na pakpak, wherein dito naman sa gate is meron siyang 4 na panel as compared dun sa double swing na 2 panel lang, no? So, itong nakikita niyo po sa slide is isa pa dun sa project natin dito sa General Trias na bifold type. Yan, makaganda ng kanyang design, and kung mapapansin niyo meron siyang 4 na panel, so 4 na frames po yan. Okay? Yan. And ito naman po is isang bifold type din, and po ito na naka-close position siya. Ito naman po is si project from Las Piñas na ginawa ng team, and yun yung difference naman nito kung compare nyo dito sa isa medyo nasa outdoor yung kanyang location. Ito naman is nasa enclosed garage. Yan, so pwede rin po ang mga bifold type gates sa mga enclosed garage yan. And medyo mas mataas po yung height nito as compared po dun sa isa. Rating is nasa 2.4. 2.5 meters siya. And full tubular yung kanyang design, na mas mabigat din po ito. So, mapansin nyo rin po dito, meron siyang embedded na pedestrian gate. Yan. Ay, hindi na mga koto. Nagkaka-trouble ulit sa signal. Let's check. Yan. And so, sorry mga ka-auto, mukhang naka-problem ulit dun sa signal. Pero try ko lang ituloy, ha. Embedded pedestrian gate, yan. So example lang sa embedded pedestrian gate para magmukhang seamless pa rin yung overall design ng ating main gate. Yan. And meron din po itong smart gate lock. So ito yung nauuso po ngayon, mga smart gate lock, no. Ito po isa preferred karamihan ng mga clients nowadays dahil dun sa kanya special features. So sa mga smart gate lock, meron po itong malaking convenience since meron siyang multiple ways to access, na merong fingerprint, merong RFID,
Also merong PIN code and also mobile access to open yung gate. As compared dun sa traditional key locks. Okay. So, yan po. And guide wheel and rail. Yan is isang special feature naman ni bifold gate. So to add stability po itong guide rail saka yung itong rail na no. As compared dun sa double swing na gate na no need po dun sa wheel or sa guide rail dahil mas stable po siya as compared po dito. So since apat na panels po ito, i-require natin na merong guide rail and rail no to maintain yung stability and also to prolong yung longevity ng lifespan din ng ating motors. Okay, so pagdating naman sa pros and cons, so pros requires a less swing clearance than conventional swing gate since ang bifold po is mas maliit yung kanyang gate width per panel no? Since divided by 4 po ito as compared dun sa double swing gate na divided by 2 with respect dun sa opening. So for example, meron po kayong opening na 4 meters. Pag double swing type yung inyong gate is mahati po siya sa dalawa, 2 meters for each wing. Whereas kapag bifold gate naman po yung design, mahati siya into 4. So ang wingspan po is magiging 1 meter. So yun po yung ibig sabihin nitong isa niyang pros na requires less swing clearance than conventional swing gate since mas maliit po yung kinakaya niyang space paharap. Then another pros is ideal for short driveways and limited space. So ito very common din dito sa Philippines no. Mga subdivisions nasa harap is usually yung harap ng bahay is kalsada na or driveway. So yun po yung isang kagandahan din ni bifold gate. So since maliit po yung kanyang kinakain na space paharap, advantage po siya pagdating dun sa mga subdivisions na merong short na driveways. So hindi mo siya masyadong maharangan yung daanan no, as compared kapag swing gate po yung type of gate na mas malaking kinakain na space, yung frontage. And another pros is faster opening and closing due to shorter gate travel. So meron din po siyang advantage sa opening as compared dun sa long swing type ng gates. Mas mabilis po siyang i-open and i-close. Another pro is suitable for wide openings without requiring long gate wing. So isang magandang option si bifold gate po kapag wala pong side space yung property nung homeowner no. So since si bifold is isa siyang magandang option, isa siyang magandang alternative compared sa isang swing type na gate dahil nga dun sa kaya niyang i-cover pa rin yung malaking opening no. And yung frontage is kaya niya mag-open nang hindi kumakain ng masyadong space dun sa frontage din. So yung kagandahan ni bifold. So pwede siya sa mga wide openings. Okay? And reduce wind load compared to long single leaf swing gates. So ito naman since as compared dun sa double swing gates na for example, meron kayong 6 meter opening and meron kayong double swing gate, so that's 3 meters for each wing. As compared kung bifold yung kanyang design na 1.5 meters lang for each panel. So yung wind resistance is mas malaki po kapag double swing gate, yung type ng inyong gate na since 3 meters po yon na magre-resist sa wind. So mas mahirapan po yung gate nyo dahil dun sa kanyang length, yung sa kanyang haba no, as compared dun sa bifold na mas maliit yung kanyang gate width. So, ayan. And of course, consideration din dito is yung design din. No? Makakatulong din kapag pagdating sa wind resistance is yung gate mo is kung meron siyang mga opening, mga slits na maliliit. No? So, yun yung dadaanan ng hangin as compared dun sa fully enclosed. So, yan. And sa cons naman, more moving parts result in higher maintenance requirements since marami po yung mga components nitong si bifold is mas marami po rin maintain such as yung hinges niya and meron kang guide rail saka yung gulong. So yan, higher maintenance requirements, more complex mechanical design din as compared to sa standard swing gate since marami po siyang components and yung mga components po na yun is correlated no. Yan, interconnected po sila sa isa't isa interconnected sila sa isa't isa to maintain po yung full operation ng isang bifold gate system. And another cons requires precise installation alignment for smooth folding. So yung per panel po is kailangan precise din po yung measurements niyan. May mga tolerances din po yan to ensure na pag nabuo na yung isang bifold gate is smooth yung kanyang galaw, yung kanyang operation.
Another cons, additional hinges, linkages, and rollers increase wear over time. Since mas marami po itong mga components like yung mga hinges, mga rollers, and mas marami yung mga chances of wear and tear na dahil dun sa mga added components. Another con, generally higher installation cost due to additional components. So ito is of course mas marami siyang components, so mas mahal po siya and mas maraming materials yung ginagamit, mas maraming frame. So, yun po yung ibig sabihin ng general higher installation cost yun. As rin, mas ma-added process din kapag binubuo po ang isang bifold gate as compared dun sa isang double swing gate. Okay? So, yun po, before tayo mag-proceed dun sa next slide, mag-share lang po ako ng video nung sample projects po natin para mas maintindihan po natin si bifold. Yan. Okay. Ito po nasa left side na gate. So, ito po si project from Latrinidad, Benguet. Number 2. Okay, so, the click of a button, mag-open po yung ating smart gate. Ayan. Okay. Ito yung sa ating gate number 1. So, ito po yung dalawang gate, ano? Merong left saka right na indicator gate. lamp, nakasing po yan while ongoing operation. Makakota. Yan yung full open. Gate number 1. And for gate number 2 naman, with the click of a button, yan, mag-open naman po siya. So, very smooth no yung kanyang open. Yung sides po na Okay, so papansin nyo kay bifold, tumutupi siya dun sa gitna. No? Kapag double swing po ito, dalawa lang po yan na mag-open. Dalawang wings lang siya. Since bifold to, nahati sa 4. And papansin nyo rin sa design nito, pag nakasara siya, yan no, para isang buong wall lang. Pero pag nag-operate na siya, meron pala siyang hati dun sa gitna. Ayan. So napakaganda niya rin tingnan. Ang elegant ng bifold, ano? Yung itsura pag nag-open na po. So, meron din siyang corresponding flashing lamp dito sa right side. Okay, so yung open and for full and gate number 2. Yan. So sa case nito, dalawang bifold po yan. Pwede siyang sabay na i-open and i-close. Yan. Okay, so matching yan siya po yung dun sa kanyang full design close. property. And if interested to avail our smart gate, message na Sino kayo sa kaya yung Facebook nagsasalita? page or tawagin mo kami sa number na nakapit. Sino kaya Smart gate, message na kayo sa amin. Okay. So yun po. Mga kauto ang sabay isang bifold and share pa tayo sa pang Hello mga ka-auto, this is video. RT from Home Automated PH and nandito po tayo sa Holiday Home Subdivision sa General Trias and completed na po ang ating project na Smart Gate by Ito naman yung type. project natin And dito sa i-demo po may natin sa inyo General kanyang Trias. full operation. Yan. So with the click of a button po, automatically mag-open yung ating. Yan. Ito rin mga ka-auto yung nasa photo kanina. So No? papansin nyo, napakatahimik mga ka-auto na. So yun yung signs na well calibrated Yan. yung Yan ating po si gate. bifold. Yan. Okay, so yan po ang kanyang full open. So papansin niyo mga ka-auto yung stability pag nag-open yung bifold gate. Naka-maintain siya dun sa kanyang track. No? So yun po yung relevance nung guide track. No? Yan. Para maintain po niya yung straightness kapag gumagalaw yung ating gate. So napaka-convenient pag meron po tayong smart gate dahil kahit umuulan po, kailangan bumaba sa sasakyan yan. So yan po ang kanyang full open. Okay. Another click of the button Tama. po. Pag umuulan, diba? Laking bagay pag meron kang smart Yung gate. ating smart gate. Si hassle no? Pag Okay, yung papansin nyo rin traditional yung gate. merong flashing lamp, no? So magbi-blink. Yan, bababa ka pa para lang buksan ng iyong gate. Tapos papasok mo, sakay ka ulit sa sasakyan, tapos pasok, sasakyan, sasara mo ulit. So, tagal. Pero pag naka-automate ka, mabilis lang. Yun. While on operation. So ngayon meron po yan dun sa ating smart Yan, gate ganyan while siya pag on na-close. operation. So ngayon meron pa pong tape na na-cover dahil meron pang finishing works na gagawin po dun sa Okay, so yan po mga ka-auto ang sample ng isang bifold gate. Pag nag-operate po siya.
Okay, so yan, dito na po tayo sa ating last slide. Okay, so ito naman yung comparison ng slide saka swing overall. So tackle po natin yung mga slide type na gate saka yung swing type na gate naman. So it's time para dun sa kanilang general comparison. So first, sa space requirements, si slide gate requires space along the fence line for gate to slide open. So since yung galaw po nito is sideways, ayan, obviously, kailangan ng space dun sa side, no? Para yun po yung nire-require nitong ating gate pag gumalaw siya, kung saan siya papasok. And sa swing gate naman, requires larger swing clearance in front and inside the area. So, sa swing gate, since paharap po yung kanyang galaw, frontage space naman po ang kailangan. Dito sa swing gate as compared dito sa slide gate na dito sa side space yung kanyang kailangan. And ideal for properties with limited driveway depth but enough side space. And sa swing gate naman, properties with wide driveway and ample front clearance. So ample means sufficient front clearance. So operation naman, smooth and stable operation, less affected by wind. So since si slide gate is, galaw po niya is pa side, so less affected as compared dun sa mga swing gate, can be affected by strong, especially on long gate winds. Since yung movement po ng swing gate is pa-kontra sa direction ng hangin kadalasan. So yung ibig sabihin yan, components, fewer moving parts, simpler mechanical designs. Since ang moving parts po ng isang slide gate is yung kanyang wheel, saka yung guide rail, and meron mga guide rollers compared sa swing gate na meron siyang lalo na sa mga bifold mas marami siyang hinges, and similar na meron ding wheel saka yung guide rails, so mas marami po siyang components. Ayan. And sa maintenance naman, lower maintenance, less wear and tear. And since mas konti yung kanyang components, mas madali rin siyang maintain si slide gate. Swing gate naman, higher maintenance due to more moving parts. Ayan. And installation cost, generally lower installation cost. Si slide gate, si swing gate naman is generally higher installation cost due to more hardware, mas maraming frame, mas marami siyang mga components. When it comes to security, halos po sila. High security, gate stays on track and is harder to force to open. High security, when properly installed, strong hinge post and lock. So similar naman po dito yung dalawang gate, no? As long na properly installed po. Mahirap po sila parehong buksan dahil kung naka-activate po yung kanyang system. Terrain adaptability, si slide gate needs to level track, may require site preparation. Si swing gate naman easier to adapt to uneven or sloping terrain. So nakita po natin ito dun sa isang video po natin na naganda po yung ating swing gate dito sa sloping terrain. Okay. Sa slide gate kasi medyo mas challenging siya kasi kailangan mas possible diretso na kapag slide gate. Okay. So yun po mga ka-auto. And takad na po natin yung 4 types of gate: straight slide, turn slide, swing type, saka yung bifold. So sa next FB live session naman tayo sa telescopic slide saka sa sectional roll up. Okay. Ayan. So thank you mga ka-auto sa pagsubaybay. Yan. Kahit pa paano sana okay po yung ating signal. Makikita natin mamaya kung okay siya. Pero ayun, as long na na-deliver po natin yung message dito sa bifold as much as we could, isa okay na po yun. And wrapping up itong ating FB live session. So far na-cover na natin yung slides saka yung swing type na mga gate, and then hopefully nakapag-deliver pa tayo ng information sa ating mga followers, sa ating mga viewers, and karoon din kayo ng konting kaalaman when it comes sa gate. And sana makatulong ito pag decide kayo to have your own gate, o to assemble or to have an installation of your own gate sa inyong property din. So marami tayong mga considerations and mga driving factors pagdating sa paglalagay ng isang gate. Since ang gate po is for long-term investment din po yan, and part siya ng ating property, ng bahay. So pinag-isipan din siya, and hopefully itong session natin is makatulong po sa inyong pagdi-decide. Okay, so ayan. Thank you for tuning in mga ka-auto, and sana may napulot po kayong aral kahit papano. Again, this is Engineer RK from Home Automated PH, and this ends our session for this evening, and good night everyone. Bye for now.